Nagsimula raw kainisan ni Kim Chiu si Bella na mag-guest si Bella sa isang show at may nasabi tungkol sa pagpapa-freeze ng eggcell ni Kim Chiu. Bagay na ikinagalit raw ni Kim. Ito yung mga komento ha. Kaya naman mula noon hindi na raw pinapansin ni Kim si Bella at tanging si Angelica na lang ang kinakausap niya. Oo, yun na nga. Hindi pa rin namamatay talaga ang issue nito. May nabasa na naman ako sa isang legit naman na online na sinasabi nga na parang may something daw talaga yung friendship. Oo, diba? between Bella and Kim Chiu. Yes. Parang di yata nagustuhan ni Kim Chiu yung nagpa-interview si Bella tapos sinabi nga yung sa egg freeze, egg di ba? freeze, Oo. Correct. At syempre, wala pa naman sa kanila ang nagkukumpirma kung totoo man o hindi. Pero kung natatandaan mo, nung diniscuss natin ang issue na ito, may mga comment din talaga na sana hindi raw pinangunahan. Correct. May mga oo. ganun comment Tapos may past interview si Bella tungkol sa friendship na nagkakahiwalay din. Parang ganun, mahaba yung kanyang interview Oo, may mga tungkol sa ganun. friendship. Pero ito, sina Angelica naman at saka si Kim Chiu, wala po silang Okay wala naman silang sila. okay naman sila, wala silang alitan or something sa isa't isa. Naku, sayang kasi di ba alam naman natin na ang Becky yung kanilang friendship, di ba? Grupo, pangalan ng grupo nila. Talagang solid ang kanilang bonding to each other. Pero syempre, wala pa naman, sabi mo nga, wala pa Wala, nagsasalita oo. sa panig ni Kim Chiu at saka sa panig ni Bella. Baka naman ayaw lang nila pero okay naman sila, di ba? Correct. At sana Okay. nga okay nga sila, di ba? Karamihan ng mga lumalabas na balita ay nakabatay lamang sa obserbasyon ng mga netizen, gaya ng umano'y kakulangan ng social media interactions at ilang cryptic posts ni Bella. Sa kabilang banda, may mga ulat at dokumentadong pangyayari na nagpapakitang naging malapit pa rin sila sa isa't isa nitong mga nakaraang taon. Noong 2025, lumipad pa si Bella papuntang Cebu upang sorpresahin si Kim at naging emosyonal pa si Kim sa muling pagkikita nila. Nagpalitan din sila ng mga mensaheng nagpapakita ng matibay nilang pagkakaibigan. Mahalaga ring tandaan na hindi lahat nagbabago sa social media ay nangangahulugang may away na agad. Maraming celebrity friendships ang mas pribado kaysa dati at hindi rin obligasyon ng magkakaibigan na ipakita online ang bawat komunikasyon nila. May mga pagkakataon ding napag-usapan na noon ang mga haka-hakang may problema sila, ngunit napatunayang maayos pa rin ang kanilang samahan. Sa ngayon, mas tamang sabihin na may mga espekulasyon tungkol sa estado ng kanilang pagkaibigan. Ngunit wala pang konkretong ebidensya o opisyal na kumpirmasyon na hindi na sila nag-uusap. Ang masasabi ko sa balitang ito ay dapat itong tingnan ng may pag-iingat dahil sa ngayon, wala pang opisyal na kumpirmasyon mula kina Kim Chiu at Bella Padilla na may alitan o hindi na sila nag-uusap. Karamihan ng usapan ay nakabatay sa mga obserbasyon ng netizens at fans. Totoo na naging usap-usapan ng kanilang pagkakaibigan matapos ibahagi ni Bella sa isang panayam ang tungkol sa egg freezing procedure ni Kim. Dahil personal na usapin ito, may ilang netizens na nagsabing sanay si Kim mismo ang nagkuwento nito sa publiko. Naging ugat ito ng iba't ibang haka-haka online. Gayunpaman, mahalagang tandaan na ang kawalan ng social media interaction ay hindi automatikong nangangahulugan ng away. Maraming celebrity friendships ang hindi naman laging nakikita ng publiko. Ang mga cryptic posts ni Bella, kamakailan ay lalo lamang nagpasiklab ng espekulasyon, ngunit wala siyang direktang sinabi na tungkol iyon kay Kim. Kung personal na opinyon ang hihingin mo, sa tingin ko ay mas makabubuting hintayin ang anumang pahayag mula mismo sa kanila bago magbigay ng matitinding konklusyon. Maraming pagkakaibigan sa showbiz ang dumaraan sa mga pribadong usapan na hindi kailangang isapubliko. Posible ring pinalalaki lamang ng social media ang mga bagay na wala namang malinaw na ebidensya. Sa ngayon, ang pinakatamang sabihin ay may mga senyales na napansin ng fans na tila nagbago ang kanilang samahan. Pero wala pang matibay na patunay na hindi na talaga sila nag-usap o tuluyan ng nagkaroon ng alitan. Kung narito ang mas mahabang reaksyon tungkol sa usap-usapang hindi na umano nag-uusap sina Kim Chiu at Bella Padilla. Ang balitang ito ay naging interesante sa maraming tao dahil kilala sina Kim at Bella bilang magkaibigan sa loob ng maraming taon. Maraming pagkakataon na nakita ng publiko ang kanilang pagiging malapit sa isa't isa. Kaya natural lamang na mapansin ng mga tagahanga kapag may mga bagay na tila nagbago sa kanilang samahan. Kapag may mga cryptic post,
kakulangan ng social media interactions o mga pangyayaring maaring bigyang kahulugan ng netizens, mabilis itong nagiging usap-usapan online. Gayunpaman, mahalagang tandaan na ang pagkakaibigan ng dalawang tao ay mas malalim kaysa sa nakikita natin sa social media. Hindi natin alam ang buong kuwento sa likod ng mga larawan, posts o kakulangan ng public interactions. Posible na abala lamang sila sa kani-kanilang mga proyekto. May mga personal na bagay na inaasikaso o sadyang mas pinipili nilang maging pribado tungkol sa kanilang relasyon bilang magkaibigan. Isa ring aral na makukuha rito ay kung gaano kabilis gumawa ng konklusyon ang publiko kapag celebrities ang sangkot. Minsan, ang isang simpleng pangyayari ay nagiging malaking issue dahil sa dami ng interpretasyon ng mga tao. Kapag walang malinaw na pahayag mula sa mga taong direktang sangkot, nagkakaroon ng puwang para sa iba't ibang haka-haka at spekulasyon. Kung sakaling may hindi pagkakaunawaan man, normal lamang iyon sa anumang pagkakaibigan. Kahit gaano pa katagal ang pinagsamahan ng dalawang tao, may mga pagkakataong magkakaroon ng tampuhan, pagkakaiba ng pananaw o mga sensitibong usapin na kailangang pag-usapan ng pribado. Hindi ibig sabihin nito na tuluyan ng nasira ang kanilang samahan. Maraming pagkaibigan ang nagiging mas matatag pagkatapos malampasan ang mga ganitong pagsubok. Sa pananaw ng maraming fans, nakakalungkot isipin na maaring may lamat ang pagkakaibigan ni Kim at Bella dahil nasubaybayan nila ang kanilang closeness sa loob ng maraming taon. Ngunit bilang mga taga-suporta, marahil ang pinakamagandang gawin ay igalang ang kanilang pribadong buhay at hintayin kung may nais silang ibahagi sa publiko. Sa huli, ang pinakamahalagang katotohanan ay wala pang opisyal at malinaw na kumpirmasyon na hindi na sila nag-uusap o natuluyan ng nagkaroon ng alitan. Hanggat wala pang direktang pahayag mula kina Kim at Bella, nananatili lamang na espekulasyon ang karamihan sa mga kumakalat na kuwento. Mas makabubuting maging maingat sa paghusga at bigyan sila ng pagkakataong ayusin o ipaliwanag ang anumang sitwasyon sa paraang nais nila. Maraming beses na rin sa mundo ng showbiz na ang mabalitang tungkol sa umano'y tampuhan ay napatunayang hindi pala ganoon kalaki o tuluyan pang naayos kalaunan. Kaya sa ngayon, mas makatarungang tingnan ang issue bilang isang usap-usapan na wala pang sapat na ebidensyang nagpapatunay sa tunay na estado ng kanilang pagkakaibigan. May ilan pang aspeto na maaring idagdag sa usaping ito tungkol kina Kim Chiu at Bella Padilla una. Ipinapakita ng isyong ito kung gaano kalaki ang impluensya ng social media sa paghubog ng opinyon ng publiko. Kapag may napansing pagbabago ang mga fans, gaya ng hindi pagla-like, hindi pagko-comment o kawalan ng mga larawan na magkasama, agad itong nabibigyan ng kahulugan. Ngunit sa realidad, hindi naman lahat ng mahalagang relasyon ay nakikita online. Maraming pagkakaibigan ang nananatiling matatag kahit hindi ito palaging ipinapakita sa publiko. Ikalawa, may mataas na interes ang mga tao sa kanilang pagkakaibigan dahil pareho silang minamahal ng publiko at matagal nang nakikitang suportado ang isa't isa. Dahil dito, anumang balitang may kaugnayan sa kanila ay mabilis na nagiging viral. Kapag dalawang sikat na personalidad ang sangkot, mas nagiging emosyonal ang reaksyon ng mga tagahanga dahil pakiramdam nila ay bahagi sila ng kanilang journey sa showbiz. Ikatlo, mahalagang pag-isipan din ang epekto ng mga haka-haka sa mga taong direktang sangkot. Ang mga celebrity ay may personal ding damdamin at pribadong buhay. Minsan, ang mga espekulasyong walang malinaw na batayan ay maaring magdulot ng dagdag na pressure sa kanila. Dahil dito, mas mainam pa ring iwasan ang paghusga hanggat walang opisyal na pahayag o kumpirmasyon. Isa pang maaring idagdag ay ang posibilidad na ang sitwasyon, kung mayroon man, ay hindi kasing laki ng ipinapalabas ng social media. Maraming pagkakataon sa showbiz na ang simpleng hindi pagkakaunawaan ay napapalaki dahil sa dami ng komentaryo at interpretasyon ng netizens. Sa kabilang banda, mayroon ding mga isyong tahimik na naayos ng hindi na kailangang ipaliwanag sa publiko. Para sa mga tagahanga, maaring ang pinakamagandang maging pananaw ay ang pagnanais na maayos ang anumang hindi pagkakaunawaan, kung mayroon man. Ang tunay na pagkakaibigan ay hindi nasusukat sa dami ng posts o public appearances, kundi sa respeto, tiwala at kakayahang ayusin ang mga pagsubok na dumarating. Sa ngayon, nananatiling bukas ang maraming tanong tungkol sa tunay na estado ng kanilang relasyon. Ngunit hanggang wala pang direktang kumpirmasyon mula kina Kim at Bella, mas makabubuting tratuhin ang mga kumakalat na kuwento bilang mga obserbasyon at opinyon lamang, hindi bilang mga napatunayang katotohanan.
Ang pinakamalinaw na sagot ay maari lamang manggaling sa kanila mismo.